Hello mga Mars! Gusto niyo ba ng ganitong stable na icing para sa inyong mga cakes? Yung talagang lumalaban sa initan at hindi siya humuhulas? Tara let's mga Mars, gawin nga natin yung icing na aking madalas na ginagamit sa aking mga cakes. Let's go! Una sa lahat mga Mars, ito palang aking ginagamit na icing. Napakaganda talagang gamitin itong mga Mars, lalong-lalo na sa mga icing at sa mga tall cakes. Sobrang sarap at napaka-stable pa talaga. At guaranteed ko nga talaga na lumalaban to sa initan mga Mars. Ganito ko pala ginagawa itong icing nito mga Mars. Maghanda ka nga lang ng tubig na maraming yelo. Opo mga Mars, tubig nga lang po ang ginagamit ko ditong pang timpla. Pwede rin naman na gumamit ka ng magatas dito pero dapat ay malamig. O kaya naman ay Sprite pero malamig din siya mga Mars. Pag meron naman kayong tirang whipped cream, ay ganito nga lang ang inyong gawin para nga lang makip ninyo ng maayos. Sa akin ay binabalutan ko nga siya ng cling wrap at nilalagay ko nga siya sa may storage container para sigurado na hindi siya ma-expose sa mga marurumi. At ito pala ang laman nitong whipped cream na to mga Mars. Face nga siya mga Mars kaya nga napaka-stable nito talaga. At isa pa mga Mars, hindi nga siya mahirap tanggalin sa may plastic. At ito nga mga Mars, piniplex ko nga sa inyo kung ano nga laman nitong whipped cream na to. At ayan mabilis ko nga lang siyang natanggal at nailagay sa may bowl. At nakikita nyo mga Mars ay wala nga siyang masyadong dumikit sa may lagayan. 1 kilo nga pala ang laman yan mga Mars pero nabawasan na yun dahil nga ginamit ko to sa nakaraan kong pa-order. At ganitong paraan nga mga Mars kung paano ko nga siya tinitimpla. Ibit mo nga lang yung paste na yan mga Mars ng about 3 minutes. Pero naka medium high speed nga lang siya mga Mars ha. After nga ng ilang minutong pagbibit nitong mga Mars ay ganito nang magiging itsura niya. Kung kanina ay medyo paste pa siya at madilaw, ngayon ay puti na nga siya at medyo okay na nga, parang mukhang icing na nga rin siya. After mo nga siyang ibit ng 3 minutes ay wag mo nga siyang kakalimutan na haluin. Haluin mo nga lang siya mga Mars mula sa gilid hanggang sa ilalim para sigurado na walang maiiwang paste dyan. Kapag hindi nga masyadong nahalo to mga Mars at meron nga naiiwang paste dito, ayan nga nagsisimulang nagkakaroon ng aftertaste. After nga natin mahalo to ay mag-add na nga tayo dito ng cold water. Medyo pa konti-konti nga lang ang lagay nito at wag mo nga bibiglayin para nga hindi siya magtalamsikan. Pansinin nyo mga Mars, pa konti-konti ang add ko nga dito pero hindi ko nga tansyado kung ilan na nga ang cup yun na ilagay ko. Sa akin kasi mga Mars ay tansyado ko na nga itong paglalagay ng tubig dito sa aking whipped cream. Para magsigurado kayo mga Mars ay sundan nyo nga lang yung instruction dyan sa likod ng ating whipped cream. At syempre dahil nga sa sobrang init mga Mars ay bawas-bawasan nga natin ng konti yung ating tubig para nga hindi siya lalambot. And after nga natin malagyan lahat ng tubig mga Mars ay haluin nga natin ulito simula sa gilid hanggang sa ilalim. And after nga natin mailagay lahat ng cold water dito at kapag wala na nga siyang tubig na natitira sa may icing, simula na nga tayong ibit ito ng 2 minutes na medium high speed. After ulit natin ibit ng 2 minutes ang ating icing ay maghahalo ulit tayo. Simula ulit sa gilid hanggang sa may ilalim mga Mars. Para siguradong sigurado tayo na walang magiging aftertaste itong ating icing. At tingnan nyo naman mga Mars, so super stable talaga nitong icing na to. Galingan mo lang talaga sa pagtitimpla at wag mo nga sosobrahan talaga ito ng tubig para nga hindi siya lalambot. Kapag nasobrahan mo nga ito ng tubig mga Mars ay siguradong hindi na magiging stable tong icing mo. And after mo nga siyang ibit ng 2 minutes sa medium high speed at nahalo ng bonggang-bongga, ay ibit mo nga ito ng 1 minute ng super high speed. Correct mga Mars, super high speed para sigurado tayong maganda ang magiging resulta ng ating icing. At ito na mga Mars, natapos na nga natin ibit itong ating icing at ito na ang resulta. Napakaganda at napaka-stable talaga nito mga Mars. At sigurado talagang hindi ka bibigoy nitong icing na to. Ito na nga siya mga Mars, ito na yung resulta ng ating binit na icing. At ready na siyang gamitin para sa mga cake. Take note mga Mars, pwede mo nga siyang gamitan ng cold milk o cold Sprite para lalong sumarap ang ating icing. Pero sa aking mga Mars ay mas prepared ko ang gamitin ng cold water kaysa sa cold milk o cold Sprite. Dahil nga para makaiwas na nga rin tayo na mabilis mapanis ang ating icing lalo na ngayong sobrang init. And that's for all for today's video. Thank you for watching.